So, manifestation. Manifestation ang ating pag-uusapan ngayon. Paano ba makapag-manifest? Alam kong naririnig nyo na ito sa iba. Pero ang pagpapaliwanag ay depende kung paano ninyo maunawaan ang bawat paliwanag. So, ito naman ang version ko. Nawa, mapakinggan ninyo at nawa magustuhan nyo itong video na to. Okay, ang manifestation, kung ating pakinggan, ay simple lang. Kasi kailangan ng pagsasanay. So, kung naririnig ninyo ang difference ng conscious, subconscious, and superconscious, mas madali na lang nating mai-apply ang manifestation. So, ang manifestation, alam ko maraming kontra sa manifestation. Sabi ng iba, ano daw yan? Makademonyo daw yan. Hindi naman, oy. Ito ay naayon din sa Biblia. So, manifestation is about the power of our mind and emotions. Kung ano ang ipinofocus natin na bagay na gusto nating i-manifest, or kung hindi natin alam at nag-focus tayo sa hindi maganda, ito ay mangyayari sa ating karanasan. Kung anong gusto nyo i-manifest, doon nyo i-focus ang lahat ng enerhiya ninyo. Damdamin, lahat ng inyong senses ay ituon nyo doon. At ito, walang magawa ang universe kundi i-deliver ito sa inyong karanasan. Universe o God o ano man ang tawag nyo dyan, kailangan nyong maintindihan ang law of attraction. Ang law of attraction is a mirroring or like attracts like. So, kung gusto nyong yumaman, dapat you act as a rich. Ma-attract mo ang mga riches. Or kung gusto mong maging positibong tao ang darating sa buhay mo, kailangan ikaw ay magiging positibo rin. So, bakit tayo nakaka-attract ng mga trouble, ng mga problema, ng mga stress? Is because we are stressed, we are trouble on our own. Kung anong ifinocus ng inyong isipan will become things. Thoughts become things. So, yun yung basic dyan. So, kung anong ifinocus natin na bagay o na buhay, yun ang magiging karanasan natin. Okay? Thoughts and then experience. Kung anong pinocus natin na buhay o na karanasan, ay mararanasan din natin yun. So, mapa-negatibo man ito, mapa-positibo. Yun yun. Is there a instant manifestation? Yes. Ang maniwala tayo sa kung ano ang pinapaniwalaan natin, ito ay mangyayari sa atin. Instant. Okay? Pero kung sabi mo, naniniwala ako magiging milyonaryo ako. Pero back of your mind, yun yung salita mo, pero back of your head, hindi, may pagdududa ka. Hindi pa rin mangyayari. Kailangan kasing your mind and your emotions will align sa kung anong nais mong mangyari o maranasan sa buhay. Pag ang isipan mo at ang damdamin mo ay nag-align, automatic, instant, it will manifest. Ayon sa Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he. So kung ano man ang nasa isipan mo, magiging ganun ka. Okay? Nasa Proverbs yan, nasa Bible yan. So, yun ang magmamanifest sa buhay mo kung ano ang nasa utak mo. What you visualize all the time, your imagination, is God's mind in you, ito ay mangyayari sa buhay mo. So, the key is, use your emotions and your mind. Para mas mabilis is, damhin mo, ipalagay mo, isabuhay mo, ang mga bagay na gusto mo, na ikaw ay andoon at namumuhay ka doon. Halimbawa, driving a car. Hindi ako marunong mag-drive. But,
If you keep on thinking, driving a car, imagining it, na nasa gitna ka ng kalsada, nagdadrive ka, yung fear mo na matuto, mawawala yan sa'yo. At ito ay mangyayari sa buhay mo. Pero sa manifestations ay mayroon ding bridge na kailangan mong pagdaanan para ma-achieve ito. Na pag sinabi na, go to the left, kailangan sundan mo ang flow ng iyong isipan. Huwag mong kontrahin, pumunta ka sa kaliwa. Or pag may nag-offer sa'yo ng trabaho, huwag mong kontrahin, go for it. Dahil yun yung way na yun, magturo sa'yo para mapasayo yung ninanais mo. According to Napoleon Hill, what a man can conceive and believe, it can achieve. So, yan ang power ng ating isipan. Na hindi mo na kailangang mag-stress sa sarili mo. All you do is believe that you can have it and it will be yours. We are who we believe we are. And that's it. Like and subscribe if you like this video. Hit the notification bell para sa susunod na mayroon akong bagong video ay mapapanood niyo muli. God bless!